Sa loob ng 3 buwan, ang ating barometer, ang PSEI ay bagsak ng halos 7%. At ang ating year-to-date performance ay bagsak ng halos 8%. At sa loob ng 5 taon, ang ating merkado ay bagsak ng halos 17%. Dito pinapakita na mayroong buying opportunity pa rin sa mga kumpanya dito sa ating bansa. Sa dami na nagsisibagsakan ngayon, ano-ano nga ba yung mga kumpanya na mayroong strong insider buying? Now take note, magkaiba ang insider buying sa insider trading. So ang insider buying, ito yung mga nasa loob ng kumpanya like director, officer, executive, and yung pinaglalagak nila dito na investment ay sarili mismo nilang pera. Ang insider trading naman, ito naman yung mga illegal activities na non-public information. Now, kapag nakikita natin na merong large insider buying sa isang company, na merong strong belief ang mga insiders na lalago pa ang share price ng company. Now, kung gusto mong malaman kung ano-ano mga kumpanya ang merong strong insider buying, stay ka lang, I'll show you how. Now, ang question, saan nga ba tayo makakahanap ng mga kumpanya na mayroong insider buying? First, dito sa PSE Edge, bawat company ay mayroong disclosure yan na pinapublish sa Philippine Stock Exchange and makikita natin siya dito. Now, ang problema lamang dito guys ay sobrang scattered. And thankfully, merong Simply Wall Street. Dito guys, ma-filter out natin yung mga kumpanya na merong strong insider buying. Itong Simply Wall Street ay matagal ko na itong ginagamit. Wala pa tayo YouTube channel, talagang ginagamit ko nito. And marami kang matututunan dito pagdating sa pinaka-latest information ng isang company. Ngayon, kung gusto mong mahanap yung mga kumpanya na merong strong insider buying, and i-filter lang natin ito sa Philippine Stock Exchange natin. And dito sa advanced filter, puntahan lang natin ang insider buying ratio. And ang gagawin ko, ilalagay ko ito sa 80% na insider buying ratio to 100%. Dito guys, ma-filter out natin yung mga stocks na merong strong insider buying. Ang susunod ko na gagawin, isusort ko lang ito sa insider buying ratio. And makikita na natin dito guys, no, na merong 41 company na merong 80% to 100% na insider buying. Now, ang tanong, bibilhin mo na agad-agad itong 41 na company? No, definitely not. Ito ay guide lamang para magkaroon tayo ng idea kung ano yung mga kumpanya na merong strong insider buying. Why? Itong mga tao na to, yung mga bumibili sa loob ng company, sila yung may alam sa loob ng kumpanya mismo. Sila yung nagtatrabaho doon. Compare sa atin na nasa labas lang tayo, tinitignan lang natin kung ano yung data na pinipresent sa atin. And mayroong insider buying ratio na nasa 100%. Now, dito naman sa Mundi Nielsen, makikita natin na sobrang dami din na kanilang insider buying dito. And makikita natin ang pinaka-latest action dito ng mga insider ay noong September 7, 2023. Sa loob ng isang taon, ang pinaka-merong notable na insider na bumili ay noong October 24, 2022 na mayroong 22.3 million pesos na pinasok si Helen Chu. Dito naman sa DMC, ang dami ding insider transaction dito, no. Ito naman kagandahan sa DMC. Nang nireview ko ito dati noong 2020, kasi nang nireview ko ito, ang maganda kanyang financials, very undervalued, and also nang tinignan ko yung insider buying ratio ay talagang nasa 100%. Kaya nang nasa 3.5 pesos per share yung presyo nito ay talagang tinake advantage ko na kasi nakikita ko yung mga insider ay continuous na bumibili. And until now ay may hawak pa rin ako dito sa DMC because of this insider buying ratio. Okay, so dito naman sa URC, meron siyang insider buying ratio na 100% and ang pinaka merong notable na insider dito ay si Erwin Lee na pumasok ng 13.4 million pesos. Ito ay noong July 3, 2023. And dito naman sa MPI, ang merong pinaka-notable na pinasok ngayon ay si MVP, si Manuel Pangilinan, na merong 108 million pesos na pinasok noong August 29, 2023. And kung titignan natin, nagkakalag ito maximum of 5.1 pesos per share. Kung titignan nyo guys, si Manuel Pangilinan sa MVP pumasok pa rin ng 5.10 pesos per share. Alam niya na ang MPI ay very undervalued. Ang intrinsic value ko nga dito ay nasa 7 pesos per share eh. Now dito naman sa China Banking Corporation, isa rin sa kagandahan dito sa CHIB ay sobrang dami talaga ng mga insider buying dito, no. Simula na nag-invest ako dito, ganun din nakikita ko talaga sobrang dami. Kaya din nainganyo ako na mag-invest dito kasi sobrang ganda na kanyang financials, very undervalued. Kasi ang daming mga nag-i-invest na insider dito. So, pinaka-notable na investor dito ay si Hansi. So, pinaka-latest transaction niya ay noong August 23, 2023
at meron siyang pinasok na 46 million pesos. Siya ay may role na chairman of the board. So dito naman sa ACEN, ang pinaka-latest transaction nito ng mga insider ay noong June 23, 2023, and ito ay si Ramon Miguel de Jesus na mayroong pinasok na 5.1 million pesos sa maximum price na nasa 5.14 pesos per share. And dito, hindi masyadong karamihan yung mga nagpumapasok na insider ngayon, no? Dito naman sa SEC, sa Semirara, sobrang dami din ng mga insider na pumapasok dito, yung mga nag-i-invest, no? Take note, ulitin natin, ito ay sariling pera mismo ng mga insider dito. Mayroon itong 100% buying ratio sa loob ng isang taon. And majority ng mga bumibili dito sa loob ng isang taon ay mga institutions. Ay makikita natin siya, no? Pinakamerong notable na investment dito ay ang Barrett Holdings Corporation. And dito naman sa STI, and majority naman nag-i-invest dito sa loob ng company ay si Martin Tanco. Meron din itong 100% buying ratio sa loob ng isang taon. And dito naman sa DNL, at mayroong pinakamalaking bumibili dito ay isang institution na Jadal Holdings Inc. Ito yung mga kumpanya na mayroong strong insider buying ratio from 80% to 100% ratio. Pag-invest sa ating merkado, wala pa akong nakita na isang ratio na tinatawag nating one ratio fits all. Kasi ito yung sinasamahan natin sa pagre-review ng financials. Titignan din natin kung gaano ka-undervalued ang company and samahan natin ng ratio na to, magkakaroon tayo ng strong conclusion sa kumpanya. So kung gusto mo magamit itong Simply Wall Street, ilalagay ko sa description yung link na to and also dito sa ating comment section para ma-explore nyo rin itong sites na nakikita nyo ngayon. Kung naghahanap ka ng mga site na nakafocus lamang sa financials ng kumpanya, itong site na ginawa ko ay para sa'yo. For almost 3 years sa paggawa ko nitong site na to, nakapokus ito sa management analysis, market information, stock volume, financial risk analysis, stock analyzer tool, and yung mga intrinsic value ng mga super investor. And dito mo rin mahanap yung mga growth stock, dividend income tracker natin, which is ito yung pinaka-popular na tab natin dito sa ating site, and yung valuation multiples, how to value stock, and makikita mo rin dito yung mga top gainers and top losers natin sa ating merkado ngayon. And also guys, marami ka rin matutunan dito pagdating sa mga audiobook. Itong sites na to ay nakafocus sa financial lamang ng company para magkaroon tayo ng idea sa mga kumpanya na papasukan natin. So I dedicated my time and effort na gawin ito para ibigay din ito sa inyo. Ang ganahan dito guys, ito ay completely free kasi ang layunin ng site na ito ay makatulong sa mga nag-uumpisa pa lamang sa pag-invest dito sa ating merkado. So kung gusto mo magamit itong sites na ito, puntahan mo lamang yung link na nasa description. So ngayon naman, pipili ako ng mananalo ng ating portfolio tracker. So gagawin ko lamang, pupunta tayo dito sa pinaka-latest video natin and pipili tayo dito. And dito ilalagay ko lamang yung link ng aking video and i-filter lang natin ito. So lagay lang natin dyan ay tracker. Dito ay merong na filter na 36 comments. So again, congratulations sa'yo kasi ikaw yung nanalo ng ating tracker. Congratulations din sa'yo kasi ikaw yung nanalo ng ating tracker. Congratulations sa'yo. Congratulations din sa iyo. Congratulations sa iyo. And also congratulations sa iyo. Sa mga nanalo ng aking tracker, email nyo lamang ako and definitely ibibigay ko ito sa inyo. And again, congratulations. Kung gusto mo rin manalo ng portfolio tracker ko, comment ka lang lagi sa ating mga pinaka-latest video, dyan ako pipili.